Yo, bago ang lahat, alam natin na sobrang wild ng trade deadline ngayong 2026. Ang daming big names na gumalaw, may mga superstar na lumipat ng team, pero mas nakakagulat yung mga players na expected matrade pero nanatili sa kanilang team. So ngayon, isa-isay natin ang biggest names na hindi na-trade, bakit sila nanatili, at ano ang ibig sabihin nito sa future ng kanilang teams. Unang-una sa listahan, syempre, si Giannis Antetokounmpo. Si Giannis ang isa sa pinakamainit na pangalan sa trade rumors ngayong deadline. Maraming teams ang nag-abang kung magre-request ba siya ng trade o kung bibitawan ba siya ng Bucks para sa rebuild. Pero sa huli, walang nangyaring trade. At malaking bagay ito. Ibig sabihin, committed pa rin ang Milwaukee Bucks kay Giannis. At si Giannis mukhang hindi pa rin ready iwan ang team na nagbigay sa kanya ng championship. Kung iisipin mo, si Giannis ang foundation ng franchise. Kapag nawala siya, parang magsisimula ulit sa zero ang Bucks. Kaya sa tingin ko, ang dahilan kung bakit hindi siya na-trade ay una, sobrang mahal ng value niya. Hindi basta-basta kayang ibigay ng ibang team ang kapalit. Pangalawa, gusto pa ng Bucks na lumaban habang nasa prime pa siya. At pangatlo, mukhang hindi pa rin totally sarado ang pinto sa championship run nila. Next player na maraming usap-usapan, si Ja Morant. Alam natin na ilang beses nang dumaan sa issues si Ja sa nakaraan. Kaya may mga haka-haka na baka mag-decide ang Grizzlies na i-trade siya para mag-reset. Pero hindi nangyari. Nanatili si Ja sa Memphis. At para sa akin, malaking statement ito mula sa Grizzlies. Ibig sabihin, naniniwala pa rin sila na si Ja ang future ng team. Kahit may ups and downs, kapag healthy si Ja, isa siya sa pinaka-explosive na guard sa NBA. At kung mapapansin nyo, bata pa siya. Ibig sabihin, marami pa siyang taon para mag-improve at maging franchise superstar. Kaya sa tingin ko, hindi talaga siya basta ibibigay ng Memphis. Next naman, si Zach LaVine. Parang every year na lang, laging may balita na matitrade siya. Pero ngayong deadline, wala pa rin. Nanatili siya sa Sacramento Kings. At honestly, medyo expected na rin ito kasi si LaVine ay elite scorer, athletic, kayang magdala ng offense. Pero ang problema, mataas ang contract niya. Kaya mahirap siyang i-trade kung walang team na willing sumugal. Possible na sa off-season pa ito mangyari. Pero sa ngayon, Kings pa rin siya. Isa pang player na pinag-uusapan pero hindi gumalaw, si Domantas Sabonis. Si Sabonis ang isa sa pinaka-importanting players ng Sacramento Kings. Siya ang playmaking big man, rebound machine, consistent scorer. Kaya kahit may mga trade rumors, mahirap talaga siyang pakawalan. Kung aalis si Sabonis, mawawala ang system ng Kings. Kaya sa tingin ko, malabo talaga siyang i-trade unless sobrang laki ng offer. Isa pa sa mga pangalan na umingay sa trade rumors, si Michael Porter Jr. Alam natin na napaka-talented niyang scorer. Pero may history siya ng injuries, kaya minsan pinag-iisipan ng team kung i-trade ba siya habang mataas pa ang value. Pero sa deadline na ito, hindi rin siya gumalaw. Ibig sabihin, naniniwala pa rin ng Brooklyn na parte siya ng long-term plan nila. Next naman, si Rui Hachimura. Maraming teams ang interesado sa kanya dahil solid scorer off the bench, good size, kayang mag-step up sa big games, pero nanatili pa rin siya sa team niya. At para sa akin, magandang desisyon ito kasi si Rui, type ng player na kailangan ng contenders. Sa kabuuan, kahit sobrang daming trades ang nangyari ngayong deadline, mas marami pa rin ang big names na nanatili sa kanilang teams. At minsan, ang hindi pag-trade sa isang player ay mas malaking statement kaysa sa pag-trade. Ibig sabihin nito, may tiwala pa ang team sa core nila, hindi pa tapos ang championship window, at may plano pa sila sa future. Pero tandaan nyo, ang totoong galaw minsan nangyayari sa off-season. Kaya posible pa rin na ang mga pangalan na ito ay lumipat sa susunod na mga buwan. So kayo, anong tingin nyo? Sino sa tingin nyo ang dapat talagang na-trade? At sino ang pinaka-surprising na nanatili? Comment nyo sa baba. Again, kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, at share. Peace out!